Ang isi-share ko sa inyo na video ngayon ay kung paano mag-print sa Epson AL120 printer through Wi-Fi. By the way, sa mga bago pa lamang na nakabisit sa ating YouTube channel at sa mga mahilig sa ganitong topic, pakiclick na lang sa subscribe button at notification bell para ma-notify kayo sa iba pang mga videos about tech and repairs. Tara na! So, gaya ng sinabi ko, ang video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano i-set up ang Epson L120 printer natin na hindi natin ikakabit dito sa ating laptop o netbook, kundi magiging wireless printing ang kalalabasan nito. So, ang dapat nating i-prepare, of course, yung ating Epson L120 printer. I don't know kung gagana siya sa ibang printer kasi ang matry ko pa lang yung Epson L120. So, focus muna tayo dito kasi ito lang muna yung available ko na printer. At normally, ito yung ginagamit ko sa pag-print ng mga documents. So, kailangan din natin yung modem. So, meron ako ditong modem. Nabili ko ito sa isang seller. And then, ang model niya is Huawei B315S936. So, ikakabit ko na siya. Ayan. And then, hindi na doon sa ating PC or laptop. So, ayan, naka-on na siya. And then, make sure naka-turn on yung power ng ating printer. And then, sa tabi ko naman, meron akong laptop. So, ipapakita ko sa inyo ngayon yung setup. Kung paano i-set up. Okay, so umpisahan na natin yung pag-set up dito sa computer. So kailangan nakakonect tayo sa ating modem. So using Wi-Fi. Okay, so after na connect na siya, okay, konektado na ako, so walang internet connection. Kasi pwede siya kahit walang internet connection. Once na makonect na tayo sa modem, kahit wala pa yung internet, so pwede pa rin. As long as yung ating ginamit na laptop ay nakakonect sa same modem. So, ang pag-setup, mag-open tayo ng browser. So, papasukin natin yung interface ng modem. So, 192.168.8.1. So, ayan, nakapasok na tayo. Click natin yung settings. And then, yung password is admin1. Okay, so ayan na yung ating makikita. And then, pupunta tayo sa sharing. So, take note na yung ating modem na gagamitin ay meron siyang ganito, meron siyang sharing na menu. And then, sa sharing, ayan, automatically nadidetect niya yung ating ginamit na printer, Epson L120 Series 0. Sa nakikita ninyo dito sa ating yung kanyang USB port dito na isaksak natin.
sa modem, sa likod niya, galing sa ating printer. Yung kanyang wire. So, ayan. Nadidetect na niya at yung ating printer naka-on na siya. Naka-on na. Nakikita natin naka-on na. Now, i-click lang ang enable Samba sharing. Then, nakikita natin success. After na set na or na-check na natin yung enable Samba sharing at nadidetect ang ating printer na Epson A120, yung kanyang pangalan dito, automatic na yan nadidetect sa modem. And then next, mag-create tayo ng user dito sa user settings. After sa user settings, mag-add tayo ng user. So, gagawin ko lang na nonce. Sa password, ilalagay ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kayo nang bahala sa password. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun lang. Pero sa inyo, pwede kahit anong password ang ilalagay niyo. And then, pagkatapos sa rights, dito sa rights, okay, so makikita natin dito sa ating password, dito sa rights, i-click natin, meron tayong option na read only or read write. So, ang gagawin natin is, i-click natin yung read write para full control niya yung ating modem. Okay. And then, sa directory, set na lang yan ng all. Okay. So, if you select all, nakikita dito sa description na if you select all files in the connected USB storage will be shared. Kasi po pwede kasi hindi lang printer, pwede kasi other USB storage devices. But that will be sa next na naman na video. Ibang video, mag-separate tayo ng video para dyan. Now, once na naset na ninyo yung username, so again, under sa sharing, user settings, and then nag-add tayo ng username and password, ang rights na set sa read write, and then directory all, i-click natin yung OK na button. And then nakikita natin success. Now next, pagkatapos nyan, pwede na natin i-close yung ating interface. Hahanapin natin, meron tayong iset na Windows feature na kailangan naka-check. So, type lang ang Windows, and then hahanapin natin turn Windows feature on or off. Click yan. Pagkatapos, under dito, kailangan naka-check ang SMB 1.0 CIFS file sharing support and SMB Direct, which is Remote Direct Memory Access support for the SMB or Samba. So, kanina, sa pag-create natin ng username at password, nag-set tayo ng enable Samba sharing doon. So, the same mangyari dito, kailangan naka-check, especially kung ang ginamit na operating system is Windows 10. Sa mga Windows 7, automatic din siya. Pero kung Windows 10, kailangan manually naka-check yan. On my case, na-set ko na. Sa inyong case, kailangan pa ninyo i-check ito. Now, after na-set na yan, next step, double-click on File Explorer. And then dito, backslash, and then type natin yung 192.168.8.1, press enter. Okay, so kung una pa lang, maghahanap siya ng password, kailangan ninyong lagyan ng username at password, yung nilalagay natin kanina sa device.
Now, in my case, naka-automatic na kasi siya. So, makikita na dito. Ito yung printer na add natin na nakakonekta ngayon doon sa modem. Sa likod ng modem, doon sa kanyang USB port, makikita natin doon siya nakakonect. And then, hindi na sa ating laptop. Now, ma-detect niya kung hindi pa nakikita ninyo yung ating guest kanina, yung user, kailangan nyo i-type yung user na nakikita ninyo at saka yung password. And then, ganito na mangyari, pwede na kayo mag-test print. Titingnan natin kung meron ba siyang na-receive. Now, hindi pa siya naka-receive. No driver found. So, kailangan pa natin i-install ulit. Click OK lang. And then, pagkatapos, click natin dito ang Epson. And then, yung model, Epson L120. Click OK. Ayan, connecting na siya. So, we'll wait na lang. Na matapos na makonect. Ayan. So, pagka ganyan na, ang next na gagawin, mag-test print na tayo. Okay, meron na ako ditong test print na document. Meron na ako ditong document na i-test. Now, click lang, file, print, and then hahanapin natin yung ating printer, yung Epson L120 Series 0. Okay, so Epson andito, no? So, you notice, ito yung Epson L120 Series 0 on 192.168.1. Ayan, connecting to printer na siya. Now, if you notice dito, kailangan nagka-match siya, no? Sa network. And then, makikita ninyo, nakakonekta na ang kanyang wire doon sa likod ng modem. And then, naka-on. Make sure naka-on ang ating printer. And then, click na tayo sa print. Okay, so, maririnig natin na nag-flash na yung light ng ating printer. Ibig sabihin, naka-receive na siya ng communication. At ayan. Okay, so ito na ngayon yung ating output. At ito yung ating document. This time, naging successful ang ating pag-set up sa Epson L120 printer na ginagamit ang pag-print using Wi-Fi. So, ibig sabihin, kung meron kayong ibang mga devices na gustong kukonect din sa printer, make sure naka-connect siya sa modem. And then, doon lang sa File Explorer, kailangang ma-type niya muna yung 192.168.1 by pressing Enter. And then, pagkatapos mag-offer siya ng username at password. Pagkatapos, i-type yung username at password na na-create sa isang PC na kanina create natin. And then, click na lang yung file din. Mag-set na siya. Okay, so that's it. So, I hope meron kayong natutunan sa ating
video na ipinapakita kung paano mag-print ng Epson L128 using Wi-Fi. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!